bakit kailangan nating dumaan or mag-undergo sa mga driving school? Lalong-lalo na sa panahon ngayon na ni-required na ng LTO na kinakailangan natin mag-undergo sa mga accredited driving school. So, simple lang po mga kaibigan. Unang-una, to educate and to enhance ng mga knowledge at capabilities ng isang new drivers at mga beginners, or sabihin na natin yung mga nakakapagmaneho na, no? Na mga naturuan lang ng kanilang mga relatives, mga magulang, mga pinsan, yan, ng mga ibang tao, yan. So hindi po kasi sapat yun, no? Na tayo ay natuto lang na magpaandar or mag-drive ng isang sasakyan. So kaya nangyari itong gantong proseso na kung saan kailangan natin mag-undergo ng tinatawag na practical driving course, which is para mas lalo pa natin ma-enhance or ma-improve yung ating mga kaalaman sa pagmamaneho. So marami pa tayong kailangan matutunan, lalong-lalo na sa mga usaping mga batas trapiko, no? Sa mga rules and regulations pagdating sa kalsada. So yun ang ilang mga dahilan, no, para tayo ay maging isang ganap na defensive driver. Okay. So hanggang sa ngayon kasi marami pa rin talaga ang mga driver na oo, sabihin na natin nakakapag-drive na sila, nakakarating na sila sa malayong lugar, no? Matagal na silang nakakapag-drive, no? Ilang taon na silang nagda-drive. Kaya lang, ang tanong dito, sapat na ba ang iyong kaalaman, ang iyong nalalaman pagdating sa mga batas trapiko? Yun ang malaking question, ano? Kaya tayo ngayon ay nag-undergo ng driving school. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, ano, share ko lang. Tayo lang, no? Kabilang tayo itong bansa natin sa, kumbaga, sa nauhulit kulilat, ano? Kung inyo pong malalaman, ano, sa ibang bansa, bago kayo makakuha ng driver license, ano, sa ibang bansa ho, kinakailangan po nilang mag-undergo ng driving school. So almost halos lahat ng bansa ganun eh. So ito na lang ho, bibigyan ko kayo ng example, ano. Ako dati akong nag-Saudi. Nagtrabaho ako sa Saudi. Ang trabaho ko doon ay sa isang malaking kumpanya na kung saan kailangan kong mag-drive, no? Kailangan kong gumamit ng sasakyan, which is yung truck ngayon, ano. So ngayon mga kaibigan, ni-required pa rin akong mag-undergo ng driving school pagdating ko ng Saudi. Although ako, matagal na po ako nagdadrive dito sa Pilipinas. So since 2010, ako ay nag-uumpisa ng mag-drive. So i-share ko lang ho, halos lahat ng sasakyan ay na-drive ko na. Kasi dito sa Pilipinas, marami na rin ako napasukan, iba't ibang kumpanya, na kung saan in relation sa pagmamaneho ang naging trabaho ko. So ngayon, since ako ay nag-apply sa ibang bansa, no, sa Saudi, so required na mag-driving school kahit na marunong na ako mag-drive. So ibig sabihin nga, no, so mayroon pa akong kailangang malaman, lalong-lalo na sa ibang bansa, kasi mayroon pagkakaiba yan, no? Mayroon kaunting pagkakaiba pagdating sa mga batas trapiko. So yun, ilang araw ako nag-driving school doon. So 10 araw po mga kaibigan. 10 days, biruin mo yun, ano? Marunong na tayo mag-drive. Pero pagdating natin ng ibang bansa, yung mga tao sa ibang bansa ay nag-undergo pa rin ng driving school. Okay? So which is, ito na tayo ngayon, sa panahon ngayon. Nandito na po tayo ngayon sa panahon na kung saan kailangan na natin i-improve or ma-enhance yung mga driver na nangangailangan ng edukasyon tungkol sa pagmamaneho. So yun po yung mga kaibigan. So yun po yung logic doon na kung saan kailangan nating maintindihan, no? Ito po ay hindi pahirap sa ating mga Pilipino. Oo, naiintindihan na natin yun, ano? Talaga namang
magastos pagka nag-undergo ng driving school alam niyo po mga kaibigan, ito share ko lang din ulit, nung hindi pa po nire-required ng LTO na kailangan dumaan ng driving school hindi pa po nire-required nung araw, ay meron na pong mga driving school existing na po yung mga driving school nung araw. Hindi pa nire-required ng LTO na tayo ay mag-undergo ng driving school kung tayo ay magpo-process ng ating driver license. Pero existing na po ang mga driving school nung araw. So sino-sino ba ang nag-aaral sa mga driving school? Okay? So yun po yung mga tao na kung saan gusto talaga nilang ma-enhance at matuto sa pagmamaneho, ma-enhance ang kanilang kaalaman sa pagdadrive at maging sa mga batas trapiko. So yun. Kaya kung saan sa LTO na-realize nila na kinakailangan talaga ng dumaan ng driving school. Kailangan natin dumaan ng proper training, seminar, yung mga trainings na kung saan may enhance ang ating knowledge, ang ating kaalaman. Hindi lang po sa pag-ooperate ng isang sasakyan. Maging yung mga batas trapiko, mga rules and regulations. So kailangan nating maintindihan at malaman at matutunan yung mga bagay-bagay na yon para nang sa ganon, kahit papano mabawasan yung mga aksidente at mga road crash na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. So yun po, wag po nating isipin na gastos yan. Okay? So yung pong ginastos ninyo ay may kapalit na sapat na kaalaman para ma-improve ang ating driving skills, ang ating maging sa mga batas trapiko dito sa kalsada, lalong-lalo na po sa mga public roads, So yun po yung mga kadahilanan talaga, Sa mga viewers ko po na nagtatanong, kung bakit kailangan dumaan sa driving school. So ito po ilan sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-undergo ng driving school. So ito po ay sarili ko lamang opinion na kung saan isa talaga sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-undergo ng driving school. So yun po mga kaibigan. Para po sa mga viewers ko dyan na naghahanap ng driving school, kung kayo po ay taga Batangas, so pwede po kayong pumunta dito sa amin sa RPP Driving School para mag-enroll ng seminar, yung tinatawag na theoretical driving course, practical driving course. Okay? So yun po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. So this is Driving with Archie at lagi po nagpapaalala sa atin na ingat sa pagmamaneho.